Atin po ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains. The Bible explains itself. We do not need to explain the Bible explains itself. Let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for this beautiful day. Thank you for these wonderful people who came today to worship you in spirit and in truth. Thank you so much also for those people who are watching this broadcast today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you that you are with us. You said you will never leave us nor forsake us. Thank you that weeping may last through the night, but joy comes in the morning. And great is your faithfulness, and they are new every morning. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done, only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah! Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pong series, ang ating bagong series, The Bible Explains. Now, magkaroon po tayo ng mabilis na pagbabalik-aral sapagkat simulan po natin ang series na ito, 2 linggo na po ang nakakaraan. At nang sinimulan po natin ito, nilay po natin ang foundational truth about the affirmation regarding the Bible. Dahil ang pinag-uusapan po natin, the Bible explains itself, maganda na matibay ang ating affirmation regarding this. So let's look at this again. Basic affirmations about the Bible. I will not explain this again. We already did. Pinag-aralan na po natin ito. Nagre-review lang po tayo para manariwa sa ating mga kaisipan. I want us to read this out loud together. Sit up straight. Fasten your seatbelt. This is going to be another joyride of learning. Malakas, sabay-sabay. Samahan niyo po kami, mga nanonood sa broadcast na ito. As you can see this on your screen, read it out loud as well. Ready? Basic affirmations about the Bible. Number 1. The Bible is the Word of God. Number 2. The Word of God is Spirit. Number 3. The Word of God is all about Christ and His finished work. Number 4. The Word of God is a revelation. What is the big idea that we'll learn there? All together now. I believe the Bible is the Word of God. One more time. I believe the Bible is the Word of God. Louder. I believe the Bible is the Word of God. That is a very important affirmation. I believe the Bible is the Word of God. The Word of God. The Bible does not contain the Word of God. The Bible is the Word of God. Meron po tayong bagong release na e-book. Ang title is The Bible, the Word of God. Ito po ay discussion regarding the Bible as the Word of God. Mahalaga po na maging matibay ang bawat isa sa atin sa affirmation na ito, sapagkat ito po yung sola scriptura, ito po yung authority. Kapag nagsalita na ang Bible, lahat tayo yumuyuko sa kapamalaan ng salita ng Diyos. And those of you who are watching this broadcast, you can see on your screen how you can get this e-book. Charito Shop, and the link is on your screen. Last Sunday, we asked the question, can your name be erased from the book of life? May mga naniniwala
na ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay. May mga simbahan, may mga pastor at may mga obispo na ginagamit pong Exodus chapter 32 verse 32 hanggang 33 para ituro sa kanilang kongregasyon na ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay. Pinaliwanag na po natin ito nung nakarang linggo and we are not going to explain this again. I just hope that you did not miss that kasi napakahalagang discussion po yun. Yun po ay nagpapatibay ng atin pong assurance and security ng atin pong salvation. Mahalaga po yun. So ang question, can your name be erased from the book of life? Of course, the answer is never ever. Not just no. It is an understatement when you say no. It's not even never. The Bible is very clear, never ever. Tagalog, hindi o hindi kailanman. Walang tsansa na ang pangalan mo'y mabura sa aklat ng buhay. Kaya kung may mga pastor at may mga obispo o simbahan na nagtuturo ng pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay, hindi po nila naiintindihan ang tinapos na gawa ni Kristo. Because unless you understand the finished work of Jesus Christ, you will always doubt your salvation. Pero pag malinaw na sa iyo ang tinapos na gawa ni Kristo, when you are saved, you are forever saved. You are eternally saved. Shout amen. Revelation chapter 3 verse 5. He who overcomes will, like them, be dressed in white. Look at the next line. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. May mga bumabasa ng verse na ito at sinasabi nila, ito'y pangako sa mga magtatagumpay, kaya kung hindi ka magtatagumpay, buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Parang hindi sila sigurado na sila'y nagtatagumpay. Kaya nagdududa sila na kung sila'y hindi nagtatagumpay, baka nga mabura ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Pero pag binasa po natin ito, wala itong kondisyon na kasama. Hindi sinabing, if you overcome, or if he overcomes. Wala po yung if. Ibig sabihin, hindi po ito conditional. Ito po ay affirmation, ito po ay declaration na ikaw ay nagtatagumpay. Dahil ang totoo, wala ka namang sariling tagumpay. Ang tagumpay mo ay ang tagumpay ni Kristo na ibinigay sa iyo. Shout amen! Amen! Yung word na overcomes, present tense po yun. Ang Greek word na ginamit po dyan ay Nike. That's where we get the English word Nike or Nike. Nike. Ibig sabihin po, overcome, victory, or even conqueror. Ang mga salita pong yon ay galing lang sa orihinal na salitang Nike or Nike sa wikang Ingles. Ang pangalan ng nagtatagumpay, present tense, ang pangalan ng nagtatagumpay, ang sabi ng Biblia, hindi buburahin ang pangalan. Kaninong pangalan ang hindi buburahin? Pangalan ng nagtatagumpay. Ibig sabihin, binigyan ng guarantee, kasiguruhan. Kung ikaw ay nagtatagumpay, ang pangalan mo ay hindi buburahin. The only problem with those people who read this verse, binabaliktad nila at sinasabi, kita mo Eka, kung hindi magtatagumpay, buburahin. Samantalang wala namang nakalagay na kung magtatagumpay, hindi buburahin. At kung hindi magtatagumpay, buburahin. Wala naman. Yun po yung they are reading within the line, which is not written. Hindi naman yun ang nakasulat. In fact, kung makikita nyo sa inyong screen, yun pong never, ang Greek word ay ome.
double negative. O, may. Yung O, not, may, not, put that together, not. Never, ever. Walang tsansa na ang pangalan ng nagtatagumpay ay buburahin. So ang tanong na lang sa isip mo, ako ba'y nagtatagumpay? Dahil kung hindi ka siguradong ikaw ay nagtatagumpay, talagang may rason para magduda. May rason para mangamba. So the question I would like to ask is, are you an overcomer? That is the question you need to ask. Am I an overcomer? Are you an overcomer? Of course, the answer is yes. Yes, you are. Why we can say that affirmatively? Maliwanag naman sa napag-aralan po natin. 1 Corinthians 15:57, the Bible says, He gives us the victory through Jesus Christ our Lord. Romans chapter 8 verse 37, in Christ we have become more than conquerors through Him who loved us. Not just conqueror, but more than conquerors. Ang ginamit po sa Greek, huper Nike. Translation, super Nike. If you are in Christ, you are huper Nike. You are super Nike. Everybody say, I am super Nike. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Shout it again, I am super Nike. Mas feel nyo yan pag nakaganito. Oh. Everybody, let's do this together. Ganito. Babae, lalaki. Ganito po. Everybody, ha? Sabihin natin, I am super Nike. One more time. Good. Bagay na bagay sa inyo. Palakpakan si Lord. Ang galing. Woo! Amen. Walang anak ng Diyos na talunan. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka talunan. Sabi doon, we are, present tense, we are more than conquerors. At doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, nakikita mo naman sa screen yung verse, Romans chapter 8, verse 37. Bakit sigurado ka na ikaw ay hindi talunan? Sabi sa 2 Corinthians 2:14-15, isinama ka ni Kristo sa parada ng tagumpay at ang bango ng kanyang tagumpay ay napasa iyo. Kaya saan ka man pumunta, humahalimuyak ang bango ng kanyang tagumpay. Ikaw ay na kay Kristo. Amen. So, hindi ka talunan. Kaya huwag kang mangangamba na baka mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Now, kung may sarili kang tagumpay, mangamba ka. Dahil yung tagumpay mo hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Pero dito wala kang pangamba sapagkat ang tagumpay mo ay hindi sariling iyo. Bigay ito ng Diyos at ikaw ay ginawang higit pa sa mananagumpay at ikaw ang naging bango ni Kristo sa harap ng Diyos. Kaya pag inamoy ka ng Ama, ang bango mo, dahil ang bango mo ay si Kristo. Shout amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah! Everybody shout, I am more than conquerors. I am more than conquerors. I am a winner. Jesus Christ is my victory. Jesus Christ is my victory. Malakas sa palakpak para kay Lord. Hallelujah. So, you can answer this affirmatively. I'm asking a question. Are you an overcomer? Yes. Mahina pa yan. Kailangan mas malakas yung makapunit face mask. Malakas, sabay-sabay. Are you an overcomer? Yes, you are. Revelation chapter 3 verse 5, He who overcomes. Tayo ba ang tinutukoy ng verse? Yes. Tayo. Sigurado ito. Look at my eyes. I am very sure. Tayo ang tinutukoy ng verse. He who overcomes. Look at the promise. I will never,
ever blot out his name from the book of life. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Can your name be erased from the book of life? Give me the answer. Never, ever. One more time. Can your name be erased from the book of life? Never, ever. Affirmative yan. Never, ever. So what is the big idea that we learned last week? Everybody? In Christ, my name is indelible in the book of life. One more time. In Christ, my name is indelible in the book of life. Tagalog, kay Kristo, ang pangalan ko hindi mabubura sa aklat ng buhay. Ikaw ba'y na kay Kristo? Ikaw ba'y higit pa sa mananagumpay? Kasama ka ba sa parada ng tagumpay? Ibinigay na ba ang tagumpay? Hindi katalunan, kaya ang pangako sa iyo, hindi buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Maaring ang tingin sa iyo ng pastor mo, ikaw ay talunan dahil minsan-minsan ka lang nagsisimba. Pag nagsimba ka, late pa. Late ka na, natulog ka pa sa church. Nung magising ka, hindi pa tapos, umalis ka na. Kaya ang sabi ng pastor mo, talunan ka. Pag nakita niya, talunan ka. Mabuti na lang, hindi siya husgado pagdating ng huling araw. Ang Diyos ang husgado. Pag tinignan ka, ikaw ay tagumpay. Dahil ang tagumpay ni Kristo ay nasa iyo. You are more than conquerors through Jesus our Lord. Shout amen. Amen. Your name was written there in the book of life by grace. Your name will stay there in the book of life by grace, and it will never be erased by His grace for His glory. Palakpakan si Lord. Amen. When did God write your name in the book of life? Maganda rin pong masagot ito. Kasi ito magseselyo ng katotohanan ng pangalan mo hindi mabubura sa aklat ng buhay. Kasi kung alam mo kung kailan isinulat, alam mo hindi mabubura. Ang akin lang pong palaiisipan, paano kayang nalalaman ng mga pastor na nabura ang pangalan gayong hindi naman niya alam na nasulat? Hindi naman niya alam na nasulat sapagkat ito'y personal na relasyon mo sa Diyos. Paano niyang nalamang nabura, gayong hindi naman niya alam na nasulat? Kaya ang suspetsa ko, baka pangalan niyang tinutukoy niya. Nagdududa siya sa pangalan ng ibang tao, huwag kang makialam sa pangalan ng may pangalan. Ang pakialaman mo lang yung sarili mong pangalan, sapagkat ang ating relasyon sa Diyos personal. It is between you and God. So we will answer the question, when did God write your name in the book of life? Tagalog, kailan isinulat ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? The answer to this question is a discussion of the doctrine of predestination. Na mahalaga po itong doktrina na ito. In fact, very controversial ito. So, since ang atin pong series, The Bible Explains, how does the Bible explain predestination? A faulty understanding of this doctrine says that God predestined some to go to heaven and some to go to hell. Kaya may mga hindi naniniwala sa doktrina na ito kasi ang nabuong kaisipan nila, meron daw, itinakda ang Diyos mapunta sa langit at meron daw itinakda ang Diyos mapunta sa impyerno. Kawawa naman yung natakdang mapunta sa impyerno. At swerte naman yung mga naitakdang pumunta sa langit. Ito ba ang turo ng Biblia tungkol sa predestination? Ano po ba ang paliwanag ng Biblia tungkol sa predestination? We will answer this controversy in this discussion. So when did God write your name in the book of life? Revelation chapter 13 verse 8. All who dwell on earth will worship Him. Him referring to the beast. The context of Revelation 13 is the context of the 7 years Great Tribulation. All who dwell on earth will worship the beast, whose names have not been written in the book of life. Ang mga sasamba lang sa halimaw
ay yung mga pangalang hindi nasulat sa aklat ng buhay. Listen again, whose names have not been written in the book of life. May mga pangalang nasulat na at may mga pangalang hindi naisulat. Ang tawag dito, the book of life of the Lamb. The Lamb is slain from the foundation of the world. Na bago natin sagutin yung atin pong original na tanong, let me just do a question regarding the Lamb of God. When did the Lamb slain? Well, alam natin na tinutukoy na the Lamb is the Lord Jesus because He is the Lamb of God. Ang tanong, kailan pinatay ang kordero? Look at the verse, the Lamb is slain from the foundation of the world. Pag tinanong tayo sa abot ng ating kaisipan, kailan namatay si Kristo? As far as we know, we can refer to some 2,000 years ago. Siya ay namatay. Kasi ang abot lang ng ating kaisipan ay yung mga saklaw ng panahon. Because God lives outside time, hindi po siya saklaw ng panahon. Kaya siya po ang the great I am. Hindi po siya saklaw ng kahapon, ngayon, at magpakailanman. Because God lives outside time, sa Diyos po, mga kapatid, ay laging ngayon. He is the great I am. Tayong tao, saklaw tayo ng kahapon, saklaw tayo ng ngayon, at saklaw tayo ng bukas. Kaya pag tinanong tayo, kailan namatay si Kristo, ang sagot natin, some 2,000 years ago. Pero pag tinanong nyo ang Diyos, kailan namatay ang kordero, ang sagot ng Diyos, bago pa nilikha ang sanglibutan. Now, hindi na natin yan saklaw. It is beyond our mind. Lagpas yan sa isip natin. And try to explain something beyond your mind can understand is so difficult and even near to impossible. Hindi yan natin magagawa. Kaya kailangan natin tanungin ng Biblia, paano ito ipinaliwanag ng Biblia? The Apostle Peter explains this. 1 Peter chapter 1 verse 19 up to 20. The Apostle Peter writes, "But with the precious blood of Christ," referring to His finished work, "a lamb," referring to Christ, "without blemish or defect." Look at verse 20. "He," referring to the lamb, referring to Jesus Christ, "was chosen," when? Look at the verse. The lamb, the Lord Jesus, He was chosen, when? Before the creation of the world. Dahil ang Diyos, nasa labas ng mga kapanahunan, kaya itong gawin ng Diyos. Saklaw ng Diyos ang walang hanggan. Tayo po ay hindi natin saklaw ang walang hanggan. Look at the verse. "He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times." Ito na yung panahon natin. Look at this. "For your sake." Alang-alang sa atin, listen up, ang Diyos na walang hanggan, pumasok sa ating kapanahunan. Ang time zone natin, mga kapatid, ang time zone ni God, eternity, God entered our time zone. Pumasok siya sa ating kapanahunan upang makita ng tao yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus at ang tao'y sumampalataya at ang tao ay maligtas. Hindi po magagawang sampalatayanan ng tao ang isang bagay na hindi po niya nakita. Kaya ipinakita ng Diyos sa sangkatauhan ang tinapos na gawa ng kanyang anak na ayon po sa Biblia, naganap na bago palikhain ang mundo, pero alang-alang sa atin, ito'y nangyari upang makita natin. John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." John 1:14, "And the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth." The Bible says in 1 Timothy chapter 3, verse 16, "Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh." Sa Tagalog, dakilang hiwaga ng kabanalan, wala ng pagtatalo. Ang Diyos
nagkatawang tao. Ang Diyos na walang hanggan, pumasok sa mundo na ito, nagkaroon ng hangganan, nagkaroon ng pisikal na katawan, upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, maisalba tayo at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan si Lord. Hallelujah! To the Lamb of God. When did God write your name in the book of life? Revelation chapter 13, verse 8 again. All who dwell on earth will worship him, referring to the beast, whose names have not been written, the word written from the Greek word grapo, in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. The word written, the Greek word is grapo, it was written in perfect tense. Ang ganda po niyan. Listen up, let me explain. Ano po bang ibig sabihin kung ito'y nakasulat sa perfect tense? Ibig sabihin po ng perfect tense, completed action with ongoing result. Ibig sabihin, naisulat na. Kasi completed action eh. Hindi po isusulat pa lang. Hindi po yung pagtumanggap ka, tsaka isusulat ang pangalan. Of course, pag nananalangin tayo, Lord, isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, pinagpe-pray po natin yun sa abot ng saklaw na panahon na kung saan tayo nandun. And no big deal, naiintindihan ng Diyos kung anong ibig sabihin natin sapagkat ibang lingwahe ng Diyos sa lingwahe po natin. Tayo bilang saklaw ng panahon, isulat ang pangalan sa aklat ng buhay sapagkat yun ang ating kapanahunan. Pero sa kapanahunan ng Diyos, naisulat na. Perfect tense, written. Written sa English grammar, past participle. Very powerful sa Greek grammar kasi ito po ay perfect tense, meaning completed action with an ongoing result. Ito po'y passive voice. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagsulat ng sarili mong pangalan. Isinulat ang iyong pangalan. Ang hindi pagsulat at saka ang pagsulat ay gawa ng Diyos. At ito po'y indicative. Ibig sabihin, it is just a simple statement of fact. Walang kondisyon, walang discussion, walang pagtatalo. Parang ganito po ang indicative mood eh. The door is closed. When I say the door is closed, I am just making a simple statement indicating the condition of the door. The door is closed. Non-debatable yon. Hindi ho pinagtatalunan yon. Kasi it is a simple fact na you can just look at the door and see, hey, the door is closed. Ganon din po ang pangalan na sulat sa aklat ng buhay. Hindi po pinagtatalunan yan. It is important to affirm the Bible is the Word of God. And if you believe the Bible is the Word of God, you don't debate with the Bible. You accept and believe the Bible. Amen. Pinaniniwalaan mo lang kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mga sasamba lang sa halimaw ay yung mga pangalang hindi nasulat sa aklat ng buhay. Kasi sila po hindi makakasama sa rapture. Ang context po ng Revelation 13 ay 7 years Great Tribulation. Maghahari ang Antikristo sa mundo na ito. At ang mga maiiwan sa rapture, yung po mga di mananampalataya, sila po, mga kapatid, na ang pangalan hindi nasulat sa aklat ng buhay, sila ang sasamba sa halimaw. Revelation chapter 17 verse 8. The beast that you saw was and is not and will ascend out of the bottomless pit and go to perdition. And those who dwell on earth will marvel, whose names are not written in the book of life. When? From the foundation of the world. Ang pagsusulat ng pangalan ay ginawa na bago palikhain ang mundo. May mga pangalang nasulat, may mga pangalang hindi nasulat. Ibig sabihin, tapos na po yun. Already done. Kapag nakapasok na po ang lahat ng pangalang naisulat, tutunog na ang trumpeta at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Sabi po sa Bible, kapag pumasok na
ang huling bilang ng Hentil, the Gentile Church, tutunog na ang trumpeta. Kaya, laging handa, sapagkat maring tumunog ang trumpeta, anumang oras mula ngayon. Palakpakan si Lord. Amen! Amen! And one thing so interesting about this, yung word na written, doon po sa Revelation 13 at dito sa Revelation 17, parehas written in perfect tense. Meaning, completed action with an ongoing result. How could God write your name in the book of life long before you got saved and even long before you were born? The scripture says, long before the creation of the world. How could God do this? Paano kayang gawin ng Diyos ito? Hindi pa nililika ang mundo, hindi ka pa tao, hindi ka pa born again, pero ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Alam niyo po yung word na grapo, sa Greek, yung written, nakalagay po ron, engraved. Ano yung engraved? Nakaukit. Paano mong mabubura ang nakaukit? So, hindi po ito nakasulat ng Mongol. Nakaukit ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sigurado, hindi mabubura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Shout amen. What is predestination? We need to ask that question. Kasi sabi ko sa inyo kanina, para maiintindihan natin kung kailan isinulat, kailangan naiintindihan mo yung doctrine of predestination. Predestination comes from the Greek word prorizo. Now, this is a very interesting word. Sa kabuuan ng New Testament Greek, 6 times lang ginamit ang word na prorizo. Interesting. Kasi hindi po siya madalas ginamit. 6 times lang. Napakalaki ng New Testament Greek. Ibig sabihin ng prorizo, to predetermine, decide beforehand, decreeing from eternity, foreordain, appoint beforehand, and it was used 6 times in the entirety of the New Testament Greek. Kaya napakahalaga po ng word na prorizo. So let's look at the definition. What is predestination? It is a biblical teaching that God predestines certain events and people to accomplish what He desires. Sa wikang Pilipino, ito'y katuruan ng Biblia na iniaayos ng Diyos una pa man ang mga pangyayari, ang mga tao, upang maganap ang kanyang kagustuhan. Na maaari kang magtiwala sa kagustuhan ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Wala siyang kagustuhang masama. Kaya you can trust the heart of God. You may not fully understand many things He does, pero you can trust His heart because God is good. And God is so good to be unkind. Hindi siya pwedeng maging unkind. Hindi siya pwedeng maging masama. Kaya lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, mabuti. Di man saklaw ng ating kaisipan. Maring tinatanong natin, ba't pinayagan ng Diyos? Bakit ito nangyari? Why did God allow these things to happen? You may not fully explain everything, but you can trust the goodness of God. The Bible says, all things work together for good to them that love God and to them that are called according to His purpose. Romans 8:28. Now, inaayos ng Diyos ang mga pangyayari. Kaya sa Diyos walang aksidente. You are just at the right time, at the right place, meeting the right people in order to accomplish the right purpose of God in your life. Now, keep this in your mind. In the exercise of predestination, God cannot violate His word and His character. Now, why is this so important? Kasi merong extreme view ang predestination. Sabi, merong itinakda ang Diyos na mapunta na sa impyerno, meron ng itinakda ang Diyos na mapunta sa langit.
Kaya kung ang tao ay nakatakdang mapunta sa impyerno, kahit gustuhin niyang maligtas, sorry my friend, hindi ka maligtas kasi nakatakda ka ng mapunta sa impyerno. Na alam niyo po kung bakit hindi ito pwedeng maging totoo. Kung bakit ito kinakailangan labanan na aral. Sapagkat kumokontra po ito sa salita ng Diyos. You cannot just interpret one verse in contrary to the whole verses of the Bible. Hindi pwedeng nagbabangga-bangga ang Bible. And on top of that, kontra yan sa karakter ng Diyos. Ibig mo sabihin, pinili ang isang tao mapunta sa impyerno. Yung isa pinili mapunta sa langit. Parang meron siyang paborito. Parang meron siyang kinikilingan. Parang meron siyang pinoproteksyonan. Parang hindi sa serbisyong totoo. Parang lumalabas na merong favoritism. Yun pong piniling mapunta sa langit, swerte. Yung mga napiling mapunta sa impyerno, sorry. Hindi po ganyan. Bakit? Sigurado tayong hindi ganyan. Dahil ang John 3:16 maliwanag, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Hindi mahal ng Diyos ang mga Hudyo lang o ang mga piling individual. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao sa buong mundo. Shout amen. 1 Timothy chapter 2 verse 4, God wants all people to be saved. Gusto ng Diyos maligtas lahat. Kung hindi maliligtas ang tao, hindi dahil sa hindi gusto ng Diyos, kundi pinili ng taong mapahamak. Hindi pwedeng kaladkarin ng Diyos ang tao papunta sa langit. Katulad ng itinuturo po ng mga inclusionists, universalists, and preterists. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ay pupunta sa langit. Na-miss out nila yung 1 Corinthians 13. Ang pag-ibig ay hindi brusko at hindi namimilit. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero kung kakalad ka rin ka ng Diyos papuntang langit, brusko. Yan po ay pamimilit. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po ng larawan ng pag-aasawa. Pero kung pipilitin ka namang mapangasawa ang ayaw mo, paano naman magiging masaya ang buhay mo? Ang may gusto lang ay ang mga magulang mo. Nagkasundo sila dahil nagkwentahan na. Pero ikaw, ayaw mo. So hindi yan pag-ibig. Ang pag-ibig, mga kapatid, ay pasya ng dalawang tao. Ang mga magulang, nagpasya na kayo nung bata kayo. Hayaan nyo naman ang mga anak nyong magpasya sa tamang gulang. Kung sinong gusto nilang makasama. Sapagkat sila naman ang magsasama, hindi ikaw. Kung gusto mo yan na puro pisngi, bahala ka. Why? Because in the name of love, there is the love for each other. Ganun din. Mahal ng Diyos ang tao. Pero hindi niya kakalad ka rin papunta sa langit. Ipakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. In fact, pinakita niya na nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, ipinakita na ng Diyos na mahal tayo ng Diyos. Wala na siyang kailangan patunayan. The Bible says He loved us while we were still sinners. Christ died for us. Ang kailangan mong marinig ay ang mabuting balita. At pag ang mabuting balita ay narinig mo, daratnan ka ng pananampalataya. At pag sinabi mo, ako'y sumasampalataya, walang impyerno, walang demonyo na pwedeng makapigil sa iyo. Pag lumapit ka sa ating Panginoon, hindi kay tataboy ng Panginoon. Shout amen. 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. It means, anuman ang kahulugan ng predestination, hindi dapat babangga ng anumang verse sa Bible, at kailangan hindi babangga sa karakter ng Diyos. Kaya ang interpretasyon ng predestination na mayroon ng itinakdang pumunta sa langit at may itinakdang mapunta sa impyerno, maling interpretasyon. Yan po ay interpretasyon lang ng mga pastor, obispo o simbahan na meron pong kinikilingan.
sapagkat meron silang group of people na gusto lang maligtas. Pero ang gusto talaga ng Diyos, lahat maligtas. Dahil mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Palakpakan si Lord. Amen. Let me show you the two extreme views of predestination during 15th century. I'll show you this. Everybody look up here. You can see this on the big screen. Noong 15th century, meron pong dalawang personalidad na nakilala. Ang una po ay si John Calvin, noong 1509 hanggang 1564. Siya po ay isang French theologian. Ang kanya pong posisyon ay God chooses the believer. Kaya kilala po ito sa bansag na Calvinism. Ang paniniwala niya, ang Diyos ang pumipili sa mananampalataya. Nang mamatay po si John Calvin by the age of 55 years old noong 1564, si Jacobus Arminius ay 4 na taong gulang na nang mamatay si John Calvin. Siya po ay pinanganak noong 1560, namatay po noong 1609 sa edad na 49 years old. Siya po isang Dutch theologian. Kung anong paniniwala po ni John Calvin ng mga Calvinist, kabaliktaraman ng paniniwala po ng mga Arminianist. Tawag po sa kanilang theology, Arminianism. Ito naman ang kanilang posisyon. The believer chooses God. So, sila po ay magkasalungat. Sabi ng mga Calvinist, ang Diyos ang pumipili sa tao. Sabi po ng mga Arminianist, hindi. Ang tao ang pumipili sa Diyos. Now, what made it even worse, look at my eyes, pareha silang may ginagamit na mga verses. Pareha silang may pinagbabasihan sa punto ng Biblia. Kaya ang tanong po na kailangan nating masagot, how can you harmonize the two extreme views and balance it? Paano yan? Kailangan mabalanse natin. Sapagkat meron pong pinagkukunan ng verse ang mga Calvinist. May pinagkukunan ding verse ang mga Arminianist. So how can we balance it? Now, this is the answer. Para mabalanse mo po yan, sapagkat parehas po yan may versikulong pinagkukunan, makakakita kayo ng verse na ang Diyos pinipili ang tao. Meron din kayong verse makikita ng tao pinipili ang Diyos. So ang tanong, ano talaga, kuya? Paano natin mabalanse ito? This is the answer. God chose those whom God foreknew, they will choose Him. Sa Tagalog, pinili ng Diyos ang mga alam ng Diyos sa mula't mula pa na pipiliin siya. Makita niyo kung paano balansyado. Naroon ang tao pumili, naroon ang Diyos ay pumili. Kasi parehas po may basihan sa Biblia, pero ang keyword for new. Kaya mahalaga po explain natin kung nasa Bible yung word na for new. Ibig sabihin, nalaman niya na una pa man. Because God is omniscient God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Tatanungin ko po kayo, sumasangayon ba kayo na may kakayahan ng Diyos malaman ang bagay bago mangyari? Mahina ang inyong sagot sa malakas na tanong. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. May kakayahan ba ang Diyos malaman ang isang bagay bago mangyari? Sa makatwid, bagong isang tao magpasya sa buhay niya, piliin ang Diyos, bago dumating sa tao ang panahong marinig ang mabuting balita at sabihin niyang, gusto kong tanggapin si Jesus, gusto kong sumampalataya, gusto kong maligtas. Tatanungin ko kayo, bago dumating ang araw na iyon, alam ba ng Diyos na darating ang araw na iyon? Yes. Kailangan bang hintayin ng Diyos dumating ang araw na iyon para malaman niya? Hindi. Sa makatwid, long before the thing to happen, God already knows. Dahil alam na ng Diyos, pwede na ba siyang magpasya? Yes. So hindi kinakailang antayin ng Diyos yung araw na yon para sabi, tumanggap na ba? Tumanggap na ba?
Sabi ng mga anghel, malapit na. Atras ang Diyos. Sige, antayin natin kung tatanggap. Sumigaw yung anghel, tumanggap na! Isulat ang pangalan. Isulat ang pangalan. Mga kapatid, hindi po ganon ang paraan ng pagkilos ng Diyos. Because God is all-knowing, bago mangyari ang lahat, alam niya na. Kaya dahil alam ng Diyos bago mangyari ang lahat, pwede na siyang magpasya. Bago palikain ang mundo, isinulat ng pangalan mo kasi nakita na ng Diyos, tatanggap ka. Amen. 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 Palakpakan mo na si Lord. Hallelujah. And of course, ang mga narinig nyo ay mga paliwanag. Pero ang matindi, kailangan may verse. Because the verse is the voice of God. Hindi tayo dapat nakukonbinsi lang dahil magaling magpaliwanag o magaling ang paliwanag. Hindi. Kailangan ang mahalaga may verse ba? Kasi yung verse, mga kapatid, ang siyang magpapatibay ng katotohanan. 1 Peter chapter 1 verse 1 up to verse 2. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2. Who, referring to the elect, the chosen ones, who have been chosen, now look at the next line, according to the foreknowledge of God. Yun ang basihan ng pagpili. Hindi po capricious, hindi po mini, mo, hindi po, gusto ko yan, ayaw ko yan, gusto ko yan, ayaw ko yan. Sino kaya sa dalawang ito ang gusto kong maligtas? Eto o eto? Hindi pwede yan. Hindi pwede ang mini, mo. Kinakailangan, mga kapatid, makita natin ano ang basis. Bakit ka pinili ng Diyos? Bakit ang pangalan mo'y sinulat sa aklat ng buhay long before the world began? The basis is the foreknowledge of God the Father. Now, you can see the Trinity in this verse. Through the sanctifying work of the Holy Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood. You see the Father there? Can you see the Father in the verse? Can you see the Holy Spirit in the verse? Can you see the Lord Jesus in the verse? Can you see the finished work? It's all there. Nandoon ang kompletong ingredients ng ating kaligtasan. Ang basis is the foreknowledge of God. Ang Greek word ng foreknowledge ay prognosis. Prognosis meaning to know in advance. Tanong ko lang, kaya bang malaman ng Diyos bago mangyari? Prognosis, foreknowledge. Alam ng Diyos, tatanggap ka. Alam din ba ng Diyos na si Juan ay tatanggap at si Pedro Penduko ay hindi? Alam ba ng Diyos? Yes. Kung sakali, nagpasa ang Diyos from eternity past, isulat ang pangalan ni Juan de la Cruz. At ang pangalan ni Pedro Penduko ay hindi isinulat. I'm just giving an example. Mga fictitious name po ito. Kung nakapangalan mo, hindi ka ang tinutukoy ko. I am just giving an example. Please understand. Si Pedro Penduko, bago pa dumating yung araw na marinig niya ang gospel, at sabi niya, ayoko niyan. Bago dumating yung araw na tatanggihan niya, alam ng Diyos darating yon. Kaya nagpasya na ang Diyos, before the world began, hindi isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi dahil ayaw ng Diyos kay Pedro Penduko. Hindi sinulat ang pangalan ni Juan de la Cruz dahil gusto ng Diyos kay Juan. Ayaw niya kay Pedro Penduko. Hindi po. Ang tawag doon, capricious choices. Hindi ho ang Diyos pumipili based on capricious choices. Ang kanyang pagpili is based on His foreknowledge. The New Living Translation beautifully worded it. Look at the verse. 1 Peter chapter 1 verse 1. New Living Translation. God the Father knew and chose you. When? Long ago. Beautiful. Long ago. Hindi ka pa tao. Hindi pa nililikha ang mundo. Wala pa si Adan at si Eva. Wala pang pagbagsak.
pinili ka na ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa paunang kaalaman ng Diyos, alam niya na ikaw ay tatanggap sa tinapos na gawa ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Give Him praise for that. Beautiful! Come on, clap your hands to the Lord. So beautiful. Shout amen. Let me share with you two personal truths about God's foreknowledge. Para mamakat sa isip natin yung teaching about foreknowledge, which is the core of predestination. Kaya tinanong, kayo ba naniniwala kayo sa predestination? Opo, yes naman. Kaya lang hindi po yung predestination na itinuturo ng religion. Because predestination is in the Bible. Remember? Prorizo. It's in the Bible. Hindi nyo pwedeng tanggihan ang predestination. Only you have to look at the Bible and get the right teaching. Hindi yung turo nila, turo ng Bible. And for us to better appreciate that, let me share with you two personal truths about God's prognosis. Number one, God knew you before you were born. Do you believe that? Yes. Can you say amen? Amen? God knew you before you were born. Psalms 139 verse 1. O Lord, you have searched me and you know me. Detailed knowledge and intimate knowledge. Psalms 139 verse 13. For you created my inmost being. I like this part. You knit me together in my mother's womb. Knit, meaning binuo, pyesa-pyesa, binuo, pyesa-pyesa. Kaya yung bata na nabubuo sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina, pyesa-pyesang nabubuo. Sabi sa Bible, ang Diyos ang bumubuo ng mga pyesa na ito. Huwag lang makikialam ang tao, maganda ang kakalabasan. Kaya lang po kuminsan nagkakaroon po ng mga deformities sapagkat pinakikialaman ng tao ang proseso ng pagbuo ng mga pyesa. Verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Wala. Ang pangit ay yung tumitingin. Dahil pangit kang tumingin, ang nakikita mo'y pangit. Pero kung ang Diyos ang titingin, lahat maganda. Kaya ang katabi mo maganda. At pogi. So sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo kung babae. At kung lalaki, sabihin mo, ang pogi mo. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together, kanina knit together, ngayon woven together in the depths of the earth. Alam niyo mga kapatid, yung frame ng body, yung po kanyang katawan, yung skeleton niya po, yan po yung framework eh. Tapos, yung skeleton, nilagyan po ng flesh. Hindi po magkakatulad talaga ang katawan ng tao. Kahit anong gawin mo, hindi mo mahahabol yung baywang niya. Hindi aabot. Kahit ikamatay mo na hindi ka kumain. Hindi. Kung ang baywang mo ay 56, hahabulin mo ay 26 para masama ka sa contest ng Miss Universe, patay ka na. Hindi pa aabot. Bakit? What's the problem? The problem is the frame. Yung pagkakalika ng Diyos sa iyo, malaki yung chassis mo. Now, this is the beautiful part of it. Hindi pangit yun. Nung nilikha ng Diyos yun, maganda. Sapagkat walang nilikha ng Diyos na pangit. Lahat maganda. Amen. Sabi ng iba, walang nagkakagusto ka sa akin dahil ako ay maitim, ako'y mataba, etc. Hindi. Di mo palang nakikita yung magkakagusto sa iyo. Mayroon.
Hintay-hintay ka lang. Malay mo mamaya, nandiyan na sa 7-Eleven. Palakpakan si Lord. Darating din yan. Amen. Amen. Dahil hindi po lahat pare-parehas ang taste. Merong mga tao, gusto po mahaba ang buhok, iba maiksi ang buhok, yung iba walang buhok. Oh. Di ba? Hindi naman lahat ay kumakain ng hipon. Yung iba gusto lechon. Sa mga tweet, only in the eye of the beholder. Pag tinignan ka ng Diyos, ang ganda mo. Kaya sabihin uli sa katabi mo, buuin mo ang araw niya. Dahil hindi maganda ang gising niya kanina. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay maganda. Ikaw ay pogi. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Now, look at the next verse, verse 16. Your eyes saw my unformed body. Beautiful. Hindi ka pa buo, kita ka na. Paano makikita ng Diyos kung hindi pa buo? Kasi Diyos siya. Kahit hindi pa buo, kita na. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Itinakda na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa buhay mo. Na, paliwanag ko lang. Hindi ibig sabihin ito na gumawa ang Diyos ng script at para kang artista na ibubuhay mo yung script na isinulat ng Diyos. Hindi po yon. May mga tao ganun ang kaisipan nila na parang wala ka ng choice kung ano yung isinulat ng Diyos na script. Kung nasa script, kontrabida ka, sorry, kontrabida ang naibigay sa'yo na papel. Kung ang naibigay na papel sa'yo ay bida, swerte. Kung naibigay sa'yo ang papel mo ay kontrabida, sorry, na hindi po. Hindi ganon. Ang ibig sabihin po ng verse na to ay ito. Nakita na ng Diyos ang kabuuan ng buhay mo at isinulat niya yung kabuuan. Hindi niya isinulat at ibinuhay mo. Hindi po. Nakita niya na yung ibubuhay mo, isinulat niya. It is important that we maintain the teaching that man is a free will agent. Meron kang kakayahan, mag-isip, magpasya, sapagkat ikaw ay hindi nilikha ng Diyos na robot. Can you say amen? Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Galatians chapter 1, verse 15, same thought with the Apostle Paul. But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through His grace. Paano ka tinawag? Sa pamagitan ng biyaya. So hindi ka tinawag dahil sa iyong angking kakayahan. Tinawag ka dahil sa kanyang biyaya. Kaya walang sino mang magmamapuri. Can you say amen? Amen. Number 1, God knew you before you were born. Number 2, God chose you before the world began. Bago pa nagsimula ang mundo, pinili ka na ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 4. For He chose us in Him, meaning in Christ, when? Look at the verse. For He chose us in Christ, when? Before the creation of the world. To be holy and blameless in His sight. Can God do this? Yes. Because He is God, He is all-knowing, He has the foreknowledge. Meron po siyang kaalaman, prognosis, kakayahang malaman bago pa mangyari. The word chose, in the original Greek grammar written in aorist tense, meaning once and for all. Once chosen cannot be unchosen. Once selected cannot be deselected or rejected. Chosen forever. Kaya pag pinili ka ng Diyos, pinili ka na niya magpakailan, kailan paman. Bakit? Sapagkat pinili ka niya ayon sa kanyang kagandahang loob. Na kung pinili ka, tapos bandang huli tinanggihan ka, dahil meron siyang nakitang hindi maganda sa iyo, lumalabas na hindi nakita ng Diyos ang kabuuan. Ang tanong, yung bagay na naipakita mong hindi maganda ngayon, alam na ba rito ng Diyos bago pa nangyari? Pinili ka na niya bago pa nag-surface, yun pong mga bagay na nagawa mo ngayon.
Bakit? Sapagkat He is all-knowing God. He made a decision. He chose you long ago, long before the world began, by His grace. So anumang mga impurities, anumang mga inconsistencies na maaaring mag-survey sa buhay natin, hindi po na-turn off si God, sapagkat alam niya, kayang-kaya kang baguhin ng biyaya ng Diyos. Amen! Nang akapin ka ng Diyos, inakap ka niya sa iyong karumihan. Hindi nung mabango ka, hindi nung malinis ka, ikaw ay dugyot, ikaw ay mabaho, ikaw ay hindi katanggap-tanggap, pero inakap ka niya. At nung inakap ka, luminis ka, dahil ang biyaya ng Diyos ay dakila sa lahat. Palakpakan si Lord. Amen. Ayon sa batas, ang sinumang babaeng may agas ng dugo ay kailangan manatili sa loob ng bahay at di pwedeng lumabas. Anumang hawakan ng babaeng may agas ng dugo ay tuturing na marumi. Kapag umupo siya sa upuan at siya may agas ng dugo, ang upuan ay tuturing na marumi. Hindi na pwedeng upuan yon. Hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang kamag-anak, hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang asawa, hindi siya pwedeng lumapit sa kanyang mga anak. Siya po ay isolated habang may agas ng dugo. At kapag ikaw ay lalabas, kailangan mong sumigaw upang ang mga tao ay kailangan magbigay ng daan. Pero ang babaeng inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon ay nagsumikap, nagpumilit, nakipagsiksikan upang makalapit kay Jesus at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Nang hawakan po niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya'y luminis. Sa biyaya, ang marumi kapag humawak sa malinis, ang marumi ang lumilinis. Sa ilalim ng kautusan, ang marumi kapag humawak sa malinis, ang malinis ay nagiging marumi. Kaya dakila ang biyaya kaysa lahat. Grace is greater than all. Can you say amen? Amen. Kaya ikaw ay pinili na. Nakita niya na ang best and worst of you. Kaya hindi siya nagawa mo yan? Hindi ko kayang paniwalaan na nagawa mo yan. Sobrang sama mo. Alam niyo kung sino lang ang pwede magsabi niyan? Ang tao. Pero ang Diyos hindi. Dahil nakita niya na ang pinakamasamang kasalanan na magagawa mo, pero minahal ka pa rin niya. Palakpakan si Lord, minahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Ephesians chapter 1 verse 11, in Him, meaning in Christ, we were also chosen, having been predestined. Powerful, isn't it? Predestined. Remember the word predestination? Predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. The word predestined, prorizo. To predetermine, decide beforehand, decreeing from eternity. Foreordain, appoint beforehand. The Apostle Paul explained to us the sequence, yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Romans 8:29 to verse 30. For those whom God foreknew, remember the word foreknew? Kanina, pinakita ko na sa inyo word na foreknew. God chose those whom God foreknew. They will choose Him. Sabi ng Apostle Paul, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Verse 30. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Let me show you the sequence. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sequence ang pagkakasunod-sunod. Number 1, foreknew. So on top, you have to understand prognosis, the foreknowledge of God. Whom God foreknew, He predestined. That's the word prorizo, predestination. And those whom God predestined, He called. And how did God do that? Through the gospel. Kaya hindi po aksidente na marinig mong gospel. And you who are watching this broadcast, this is not an accident. This is God's divine appointment because He loves you so much. Kaya ang aking maigpit na pakiusap, share ng share, invite ng invite.
Because you'll never know kung sino ang makakarinig ng gospel. At pag narinig ang gospel, tawag na ng Panginoon sa sino mang kanyang itinakda ayon sa kanyang paunang kaalaman. Number 4, whom God has called, He justified, meaning declared righteous. And whom God has justified, He glorified, assured glory. Kaya sigurado makakarating ka sa langit. Kasi wala ka pa sa glorification, tinawag na sa Bible, glorified. Glorified. Hindi po will be glorified. Whom God has justified, whom God made the declaration in heaven, you are righteous, and as righteous as His Son. And God said, you are glorified. Meaning, heaven will be your final home. Acts 13:48. When the Gentiles heard the good news, they were glad and honored the word of the Lord. Look at the next line. And all who were appointed for eternal life, what did they do? Believe. Tanong ko lang, sino ang naniwala? Yung mga nakatakda para sa buhay na walang hanggan. Sa makatwid, mayroon nang nakatakda para sa buhay na walang hanggan. Now, maging maingat po tayo. Hindi itinakda ng Diyos dahil gusto ng Diyos para sa kanila, at yung iba naman ay tinakda ng Diyos mapahamak dahil gusto ng Diyos sila'y mapahamak. No. Nililinaw natin. I am very, very, very careful. Hindi po capricious choice. Kaya po mayroong pinili para maligtas sapagkat based on God's foreknowledge, He already knew and He already saw it with His omniscient eyes. This day will come and this person will receive Jesus Christ. So before all that happens, God made a decree. That person is saved. Amen. Palakpakan si Lord. Amen! Hallelujah. Now, how do we know? Look at the word appointed. Ang King James, ordained. Ang Greek word tasso, assigned, appointed. Sa grammar po ng Greek, perfect tense. It means completed action. Already done. Naka-ordain na po siya para ma-save. Kaya kita nyo yung mga nakatakdang maligtas, walang sweat. Ang dali, mag-share ka ng gospel, tumatanggap sila. Kasi nakatakda na po silang maligtas. Parang ganito, may bola ka ng magnet. Pagulungin mo yung bola ng magnet. Kapag metal, kusang kakapit? Yes. Pero pag tanso, kahit ikis-kis mo, hindi. Kasi may mga tanso. At merong metal. Paano malalaman na kabisip kung metal? Kapag kumapit sa magnet, metal. Kapag narinig ang gospel at sumampalataya sa gospel, metal. Sapagkat ang bolang magnet, yun yung gospel. Pinapagulong yan sa pamagitan ng broadcast. Pinapagulong yan sa pamagitan ng mga booklet. Pinapagulong yan sa pamagitan po ng mga Bible studies. Sa pamagitan po ng mga crusade. Habang gumugulong yan, yung mga metal at totoong tatanggap sa Lord, hindi po mahihirapan. Kusa, pag narinig nila yan, alam nila, tinatawag na ako ng Panginoon. Ito ang tinig ng mabuting pastor. Shout amen. John 10:25, Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The miracles I do in my Father's name speak for me, but you do not believe. Tell me why. Because you are not my sheep. Kapag hindi tupa, hindi talaga maniniwala. Kahit sino pang magpaliwanag. Tatanungin ko kayo, may mas magaling pa bang magpaliwanag kaysa kay Jesus? Si Jesus lang nagpaliwanag. May dagdag pang milagro. May tatalo ba sa mga milagrong ipinamalas ni Jesus? Pinakamagaling magturo, pinakamagandang milagro, sabi ni Jesus, hindi ka naniwala. Bakit? Kulang sa paliwanag o kulang sa milagro o dahil hindi siya tupa? Hindi siya tupa. Kilala na ba ng Panginoon kung sino ang kanyang mga tupa? Nakatakda na po ba itong maligtas? Kaya ang ating tungkulin, humayo sa buong mundo, ideklara lang ang mabuting balita. Huwag
ipakipagtalo. Kaya may mga gusto magdebate. May mga nag-PPM sa akin, inaaya ko magdebate. Sumasagot ako, magdebate ka mag-isa mo. Oh, alam ko, nanonood ka ngayon eh. Oh. Inaaya ko magdebate. Walang kakauwian. Kaya mo bang kumbinsin, maniwala ang taong patay? Hindi. You're spiritually dead. Hindi debate ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay ang mabuting balita. Mahal ka ni Jesus. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos at ikaw ay maligtas at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen. 2 Timothy chapter 2 verse 19, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription. And tell me please, let's read this out loud. Ano ang nakasulat doon sa selyo? Look at this. 1, 2, 3. The Lord knows those who are His. Tagalog, kilala ng Panginoon ang sa Kanya. Alam ng Diyos yung tunay, tsaka 295. Amen? Alam ng Diyos yung ginto sa salaginto. Kaya sabi ni John, 1 John 2:19, nagsilabas sila sa atin dahil sa mulat-mula, hindi sila sa atin. Bakit? Hindi tunay na ginto, mga salaginto. Nasama lang ng una, pero nawala. Ngayon, bumalik na sa dating paniniwala, o napunta sa maling paniniwala, hindi na nagpatuloy sa turo ng biyaya dahil hindi ho tunay na tupa. Nagmukhang tupa lang dahil nasama sa mga tupa, nagamoy tupa, pero merong tupak. Dahil ang tunay na tupa, tunay. Umulan, kumulog, kumidlat, bumaha. Pag tunay, tunay. Pag tunay na ginto, kahit idaan mo sa acid test, tunay. Pero pag sala ginto, hindi tunay. Taas sa kamay ng mga tunay. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Salvation is a soul act of God. Hindi po yan sosyong gawa ng tao at ng Diyos. Ang kaligtasan, solong gawa ng Diyos. All by His grace for His glory. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Can we say that together? By grace alone, through faith alone, in Christ alone. John 6:37, I'm starting to close. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Who will come to Jesus? All that the Father gives. So ang tao, para mapunta kay Jesus, kailangan ibigay ng Ama sa kanyang anak. At sabi sa Bible, lahat ng lalapit sa akin, tanong, sinong lalapit kay Kristo? Yung ibinigay ng Ama. Hindi ko naman itataboy kahit kailan. John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Walang makakalapit sa akin, wika ni Jesus, malibang ilapit siya ng Ama. Sa makatwid, ang tao, para maligtas, kailangan lumapit kay Jesus. Para makalapit ang tao kay Jesus, kailangan ilapit siya ng Ama kay Jesus. Bakit kay Jesus inilalapit? Kasi siya po ang designated Savior. Let me say that. He is a designated Savior. Siya po ang itinakdang tagapagligtas. Can you say amen? Verse 65, he went on to say, this is why I told you, no one can come to me unless the Father has enabled him. The Father has to give you to His Son. The Father has to draw you to His Son. And the Father has to enable you to come to the Son. It is the sole act of God. Kaya pag naligtas ang tao, hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Salvation is a sole act of God. Why? So that no one can boast. Can you say amen? Ang kaligtasan ay hindi po sosyong gawa ng Diyos at ng tao. Ang kaligtasan ay solong gawa ng Diyos. So that at the end, you can always say, by His grace,
for His glory. Can we say that? By His grace, for His glory. Question. When did God write your name in the book of life? Give me the answer. Before the creation of the world. Another question. On what basis God was able to write your name in the book of life before the creation of the world? Answer? His foreknowledge. Prognosis. Hindi capricious, His foreknowledge. What are the two personal truths that we'll learn today about His prognosis, about His foreknowledge? Number one, God knew you before you were born. Number two, God chose you before the world began. So, let's finish it well. Can your name be erased from the book of life? Never. One more time. Can your name be erased from the book of life? Never. Never, ever. The big idea is, in Christ, my name is indelible in the book of life. Of course, we do not want to end the broadcast without giving the most wonderful opportunity to receive Jesus today and be saved. Hindi aksidenteng napanood mo ang broadcast na ito. The mere fact you are watching this broadcast is that God is calling you right now because today is the day of salvation. Taas natin ang ating dalawang kamay sa loob ng bulwagang ito at sa mga nanonood sa broadcast na ito, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Ito ang araw ng kaligtasan. Panginoong Hesus, ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob. Sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Muli, ano po ang big idea? In Christ, my name is indelible in the book of life. Tayo po'y dumako sa banal na komunyon. Ihanda po natin ang ating